This is actually the product of love and passion. Since the time na nag-conceptualize ako, sabi ko, it must be a restaurant na wala pa siyang katulad sa Cotabato City. Yung mapawaw talaga sila. Something na wala siyang katulad talaga. Alas 2 pa magising na ako. Buong araw, trabaho lang. Ako nagaluto. Hindi ako nahirapan. Idea ko lang talaga ang nagdala sa akin. I'm Hasna Karim. This is my restaurant and catering business, Hashis. Saki si Haji Safia Ibrahim as Mama Pink. Laki niya pa, restaurant ni Mama Pink. Ang history ng food na ito, it goes way back during the old times pa in the provinces. Isa ito sa mga staple food na madalas hinahanap-hanap ng ating mga Bangsamoro brothers and sisters because it's traditional, so mga tinatawag nating native Maguindanaon delicacy. So we call this Magindeli. The native chicken linigid is one of the traditional foods of the Maguindanaons. A lot of our friends here, they order linigid kasi it also reminds them of their provincial life as well. And let us not also forget yung family ties po nila. Muna na mangurak pa sa kinagaluma ko. Tapos nagunasukuan na di ka naman ito mamantyari sa ama ng mga mata ko. Kasi ustads, kung tawag ka, ustads pa siya. Tapos paano saki mamantyari ka? Di ka naman ito ba? Saki mamantyari sa kanimbogon sa saki. Nayurma nagsimula, ikinapamikay ko mamantyari sa 1984. Tamaan sa gunaso, may turo na marakan ni baganaran ko pagiluto. Kasi sa akin pamika mamantyari ka, di kermatos ka ni. Na tumbe kinapangiluto ko na tumanang kati, kunyabe makasurvive. Kunaso, nyatan kong bityani kinapatyan, then nayurma nagsimulay, mas pa na nakokit ako sa mapasang. Tumbe kinapakuan ako sa Seria Restaurant. Oh, that's very delicious. This is kambing sinina, cooked by Hashi, made up of goat meat, in technical terminology, chibun. There are many ingredients in it, spices, vegetable. Actually, this is a common delicacy among Bangsamoro household. So this is now commercialized. From the very beginning, cooking really is my passion. So this is actually my first love. I'm a teacher by profession, also a pharmacist, but I end up in this business restaurant. I started this last 2015. The time na nag-conceptualize ako, sabi ko, it must be a restaurant na wala pa siyang katulad sa Cotabato City. Something na people will always remember talaga. 3, 2, 1, and go! Na-introduce ni Mama Ping ngayon yung kanyang lulutuin na tinatawag na linigid. Ito yung delicacy ng Maguindanaon dito banda sa may Dato Piang. Dito, nyabe ibago na, nalawag, kumayo, ay ipagsyay siya. Mapasat na ibagumun maayas kanin, mapasat sa kanin, na ipagikot siyay. Naman na mi, nanyasok atay na manok, tapos napapadyakulan, ipagsyay, siya lang. Mapasat, ay patyay, upang kanyaso na sila. Yan baso, linigid. Ready to cook na ito. Nakita natin. Manok. So first yung chicken. Wala na siyang oil, no? Saka ilalagay yung extracted na coconut milk. So more or less, mga 30 minutes. Based on these ingredients, halal naman siya. Nandyan yung sili, palapa, yung chicken na ito yung pre-range, native, slaughtered according to Sharia Islamia. Consider din na halal siya. The finished product is the linigid. Culturally, matatawag natin na identity ng isang Maguindanaon itong delicacy na ito. Hinanap talaga ng mga tao is our kambing sinina. Kasi kambing sinina is moro siya na food. Main ingredients is di Maguindanaon palapa na moderate lang ang anghang niya. So yan talaga hinahanap nila. I'm going to show you how we prepare the kambing sinina. We are going to mix all the ingredients. The kambing is pre-cooked na siya. Nilagyan ko muna siya na little bit of black pepper and then little bit of white sugar and then turmeric, our bawang, and then little bit of salt. So we mix thoroughly.
before natin i-saute. So, okay na siya. I always use olive oil kasi healthy siya. Our onions and garlic. The lemongrass. We now put the marinated kambing. We mix it first. Coconut milk. And then let it simmer for 15 minutes hanggang sa maluto yung coconut milk niya. Konting hot water, palapa, turmeric, the potatoes, red bell pepper. So after this, let it simmer again for 10 minutes. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng halal ay doon tayo safety. Doon natin mapangalagaan ng kalusugan natin. Yan ang pinakapunto ng law of Islam sa pagkain. Ibig sabihin, ito ang kahalagaan. To maintain your health, to be healthy. Tayo walang problema sa mga sakit. Manatili ang mga tao na healthy. Ang halal naman kasi, it's not strictly for Muslims lang eh. This is for everybody. Isa kasi sa kinoconsider ng halal is hindi lang absence ng pork. Number one kasi is cleanliness. Everything from raw materials, preparation, nandun talaga yung malinis. I actually recommending it to everybody, mga health conscious, na if you go visit other places, go for restaurant na halal. Continue pa rin yung advocacy na iniisip ko talaga what's in my heart. Mapakain ko ang lahat ng clients ko ng halal lang, walang halo. Ang reward ko is I know from above. Yun importante sa akin.